tingnan nyo si Tamba, oh. Ayan, oh. May pamano-mano pa pala kay Pangulong Rodrigo Duterte dati, oh. Ayun, nagmamano pa, oh. Galang na galang, oh. Talagang walang utang na loob, ano. Kita mo lang, oh. Pag kailangan mo ng tulong, talagang lahat gagawin, eh. Mamano pa, oh. Napakabait na tao. Pero ngayon, ang tawag nila kay na Pangulong Rodrigo Duterte, masasamang tao, eh. Sabi niya, eh, lalabanan daw niya ang mga masasama. Kailangan daw sugpuin ng masasama. Samantala noon, no, tingnan nyo, nung kailangan pa nila ang mga Duterte, oh, pamano-mano pa. Ito pa si ano. Ayan, yung kapatid ni BBM. Tapos ito pa. Ayan, si Sandro. Ayan, oh. Grabe sila ni BBM. Tapos ito. Ayan, si Imelda. Kasama pa si Madam Imelda dyan, oh. Pinakauna talaga si ano. Ayan, si Tamba, oh. Grabe, oh. Kailangan pa nila ng tulong ng mga Duterte noong eleksyon. Grabe, napakabait nila, oh. Talagang nagmamano pa. Sobrang bait. Sobrang galang kay Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ngayon, ano nangyari? Iba talaga, no? Grabe yung tulong na ginawa, tapos hindi mo lang nila iniisip yun, no? Ngayon, sasabihin nila mga masasama ang mga Duterte. Samantala noon, sila ang lumalapit, nagmamano pa. Ay siya, grabe mga idol. Nagmamano pa, kita mo yan, no? Susumbait, no? Ang pakabait na tao. Ano, napakabait siya, no? Si Congressman Martin Romualdez ay napakabait pala. Grabe pala, napakagalang palang taong ito, oh. Grabe, oh. Sobrang bait pala. Tapos ngayon, hindi na tinitigilan ng mga Duterte kung hindi nila mapapakulong lahat. Pangulong Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte, si Pulong, asawa ni Vice President Sara Duterte, ni si Carpio. Isusunod pa na yan si Basti. Kita mo lang mga idol, no? Yan mo makita na may mga tao talaga na walang utang na loob. Pag ikaw talaga tao, may kailangan ka sa kapwa mo, no? Talagang napakabait mo, lahat gagawin mo. Makuha lang ang loob ng tao. Di ba mga idol, nakita mo yung mga mano-mano? Talagang napakabait, makuha lang yung loob ng tao, matulungan lang. Ngayon, walang utang na loob mga idol. Pagkatapos mong tulungan at nakuha yung mga gusto nila, ngayon, kung sino pa yung tumulong, yun ba ang gusto nila ipapakulong? Kita mo lang, napakasakim talaga sa kapangyarihan. Si Sandro, saka si BBM, oh. Grabe, napakagalang. Pero kamatindi, kasama nila si ano dito. Yan, kasama nila si Madam Imelda, oh. Grabe mga idol. Halos lumuhod na lang sila kay BP Sara Duterte, oh. Yan, oh, tinawag si BBM, oh. Ayan sila, oh. Pamilya. Halos na lang magmakaawa ata sila ng halos lang luluhod, oh. Para lang talagang matulungan sa eleksyon, oh. Ayan. Pinagbigyan ni BP Sara Duterte, hindi siya tumakbo pang presidente, si BBM na lang ang pinatakbo. Tapos siya naging vice. Ngayon, nanalo na. Siya ngayon ang ipapakulong. Siya ngayon ang iniipit. Siya po hinahatak pababa. Anong nangyari? Grabe mga idol, oh. Parang hindi ko kayang gawin ganyan na kung sinong taong tumulong sa akin. Sisiraan ko siya, tapos ipapakulong ko siya. Hatakin ko siya pababa. Diba napaka ano naman ang ano mo doon? Pagkatao mo doon? Pagka walang kwintang taong naman pagka ganun ka. Biro mo, kita-kita mo sa picture, oh. Tingnan mo. Kita-kita mo yan, nakamano. Kamano sila. Ayan. Kung pamilya yan, kasama si BBM saka si Madam Imelda. Ayan, si Sandro. Kita mo yung mga idol, no? Kung kailangan nila mga Duterte, grabe mga idol. Halos di makabasag pinggan. Napakabait. Sobrang bait nila mga idol. Pero ngayon, ginagawa nila, halos ipapakulong nila na buong pamilyang mga Duterte. Lalong-lalo na to si, ano, yan number 1 na yan, oh.
Kilala nyo ba yan? Yan. Yung hinuhulaan. Si Tamba. Malapit na. Malapit na matapos ang karir eh. Malapit na. May pamano-mano pa mga idol. Grabe. Hindi ba nila iniisip na kahit anong gawin nila, napakalakas po ng suporta ng mga Duterte ng taong bayan dahil sa ginawa ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Grabe, daming project na tatapos. Yung license, yung mga ng OFW. O di ba? Ginagawang 10 years. Kaya mahal na mahal si Pangulong Rodrigo Duterte, lalong-lalo sa mga OFW. Tingnan nyo mga idol, kung totoo yung sinasabi ko. Yung si Jinggoy Estrada pumunta sa Singapore ba yun? Ano ang sigaw? Hindi man lang sumigaw na Jinggoy ang sigaw Duterte. Ito mga idol. Ayan o. Pahiya o. Pahiya o. Siya nga dyan, Duterte ang sinisigaw. Ako yan, uwi na ako eh. Uwi na ako. Alis na ako pag ganyan eh. Ikaw ang nandyan ang sinisigaw na Duterte. Paggamit-gamit na ng megapon eh. Tapos nasigaw Duterte. Parang nagmumukhang organizer to rin si dyan, sa Senador Jinggoy Estrada. Para siya tuloy yung dyan, organizer, may hawak na megapon. Siya ang bumisita, Duterte ang sigaw. Oh, ano? Ako yan, alis na ako agad. Akala mo tuloy siya naging organizer eh. Dahil hawak-hawak sa megapon, nagsalita, ang sigaw naman ay Duterte. Yan. Ala. Diyan makita mga idol na Diyan po makita mga idol kung grabe yung suporta ng mga tao, lalong-lalo sa mga OFW. OFW pa lang, grabe, full support na kay Pangulong Rodrigo Duterte saka kay Vice President Sara Duterte. Full support na mga idol. Tinanong sa Japan din. Grabing rally doon, dami mga OFW. Talagang full support sila dahil naalala nyo po yung may pinatay na OFW doon sa Kuwait. O si Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi niya kagad, ulitin nyo yan. O di ba natakot yung taga Kuwait? Takot sila kay Pangulong Rodrigo Duterte. Takot sila. Kasi si Pangulong Rodrigo Duterte, grabe po talaga. Talagang walang takot yan. Bilib na bulib nga si Putin sa kanya eh. Nagsasalita siya. Talagang si Putin nakatingin sa kanya talaga eh. Talagang bilib na bilib eh. Kaya nung pumunta si Pangulong Rodrigo Duterte sa Russia, red carpet, grabe talagang salubong ka sa kanya. Ganon ang presidente, di ba? Sobrang tapang. Hindi kagaya ngayon na si President Bongbong Marcos, parang hindi siyang presidente, parang si Tamba yung presidente. Parang si Tamba nang susunod eh. Dapat hindi ganon. Pag presidente ka, dapat matibay ka. Pag sinasabing, huwag niyo ituloy ang impeachment yan, dapat sinusunod ka agad. Huwag niyong gawin yan. Kung si Pangulong Rodrigo Duterte yun, hindi gagawin ng mga kongresista. Naalala nyo kay Vice President Leni Robredo, gustong ipa-impeach yun. Pero ang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte, huwag nyong i-impeach yan dahil binoto yan ng taong bayan. Bakit ninyo i-impeach yan? Bakit nyo gustong matanggal yan? O kita mo, ganun kabait si Pangulong Rodrigo Duterte. Ganun ang mga Duterte. Sila pinapa-impeach yan eh. Pero sabi ni Pangulong Rodrigo Duterte, huwag nyong gawain yan dahil binuto yan ng tao. Hayaan nyo matapos ang termino niya dahil binuto yan ng tao. So, ibig sabihin,
talagang nirespeto ni Pangulong Rodrigo Duterte yung boto ng mga tao kung sino yung gusto nilang iupo sa pwesto. Hindi yung binuto ng tao, gustong alisin kung ilang tao lang dyan. Kagaya ni Vice President Sara Duterte. 32 million katao ang bumoto sa kanya. Tapos gusto lang tanggalin ang ilan dyan na galit sa mga Duterte. O di ba mga idol? Ang may karapatang magtanggal kay VP Sara Duterte, yung 32 million na bumoto sa kanya. Dapat hindi kayo. Dahil talagang ayaw nyo kay VP Sara at sa mga Duterte dahil talagang mapupuna kayo eh. Masisita kayo sa mga ginagawa eh. Kasi wala nang hadlang sa kanila pag wala na yung mga Duterte dahil ang mga Duterte po talagang ayaw ng korupsyon. Samantala ngayon si VP Sara na yung pagbibintangan na ng urap. Malabong mangyari yun. Dahil kung korap ang mga Duterte, hindi aasinso ang Davao. Hindi uunlad ang Davao. Kung korap ang mga Duterte dahil sa tagal ng panunungkulan nila sa Davao, dapat ubos na ang pira sa Davao. Dapat kinurap na nila lahat. Pero nakikita po ng taong bayan kung gaano kaunlad ang Davao City. Kaya nga napakarami pong investment na pumupunta doon. Mga investor doon. O di ba? Sabihin mo kurap ang city niya hindi umunlad. Tingnan nyo naman yung Davao City. Grabe. Tapos sabihin nyo kurap ang mga Duterte. Kasi ang mga Duterte po ay galit sa mga kurap na opisyal. Kaya yung mga korap na opisyal, gusto nilang ilaglag ang mga Duterte sa politika. Yun po, mga idol. Pero hindi mangyayari yan dahil suporta ng taong bayan ay matindi po. Kita mo lang niya sa Singapore. Si Jinggoy ang pumunta pero ang sinisigaw, Duterte. Duterte ang sinisigaw. Ganon kalakas ang mga Duterte sa taong bayan. Dahil ang serbisyo nila ay totoo. Totoo po talaga ang serbisyo nila. Diba? Tatawa din ako doon eh. Kasi tamba mga idol. Grabe mga idol. Oh. Galang na galang. Iblis na iblis eh. Talaga nung panahon pa ng eleksyon. Tumatakbo pa lang si BBM. Talagang super galang nila sa mga Duterte. Kaya buti pa to si Aimee dahil inamin Aimee na hindi niya makalimutan ng utang na loob nila sa mga Duterte. Ilang presidente nang hindi napalibing yung tatay nila, pero nung si Pangulong Rodrigo Duterte, kahit nagagalit yung mga dilawan, pinalibing ni Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala ngayon, sila na magkampi-kampi. Hindi nila iniisip na dati, yung mga dilawan ang naghahabol sa kanila. May mga rally dati na ayaw nila ipalibing si President Senior. Di ba? Tapos ngayon, nagpauto naman si President BBM sa kanila. Ang totoo dapat na kakampi ni BBM, mga Duterte, dahil ang mga Duterte po ang tumulong sa kanila. Yan po ang totoo dapat na kakampi nila. Kaso, nagpadala siya na ng mga kanuhan niya dyan, asira. Eh kung si VP Sara ang kakampi niya ngayon, o di ba? Ang ganda sana ng takbo ng Pilipinas. Eh nagpadala siya sa mga sulsul eh. Kaya ngayon, ay ayaw ni VP Sara ng mga kurap-kurap eh. Nagpadala siya. O di nasira yung samahan nila. O ngayon di away na. Kaso, ang suporta ng taong bayan ay mga Duterte po talaga. Mga Duterte. So yun lang mga idol. Ingat kayo mga idol.